Si Ricardo F. De Leon o Dick ay nagmula sa Binmalay, Pangasinan. Si Dick ang naging Corps Commander ng Preparatory Military Training o PMT ng Binmalay, Pangasinan Catholic High School. Nagtapos siya bilang salutatorian sa high school. Pumasok siya sa UP Diliman upang kumuha ng civil engineering. Karana isang taon sa kolehiyo, hinikayat siya ng kanyang ama na kumuha ng pagsusulit para sa pagpasok sa PMA at siya ay pumasa. Abril 1, 1967, lima na bus ng militar ang naghatid sa mga bagong kadete mula sa Camp Aguinaldo, Quezon City patungong Port del Pilar, Baguio City, ang tahanan ng Philippine Military Academy. Ilang kadete ng PMA, elegante sa kanilang woolen greatcoat, puting pantalon na may katugmang puting sinturon at guantes ang sumakay sa bus. Kabilang sa kanila sina Cadet Hector Tarazona at Erlindo Erolin ng klase ng 68. Si Dick kasama ang iba pang 147 bagong kadete ay nagmarcha patungo sa Borromeo Field. Tumugtog ang PMA band ng You Are in the Army Now upang gabayan ang kanilang pag-usad pasulong. Huminto sila 30 hakbang ang layo mula sa commander ng kumpanya ng bagong kadete na nakatayo sa harap ng grandstand kasama ang dalawa sa kanyang mga staff. Sa likuran ng mga bagong kadete ay ang Jurado Hall na siyang sports gymnasium ng akademya na nagsisilbing auditorium at social hall. Mula sa Jurado Hall ay lumabas ang buong reception detail na binubuo ng mga kadeteng nasa ikalawang taon na tinatawag na yearlings. Nagmarcha sila papunta sa harap at gitna at huminto sa likuran ng mga bagong kadete. Gentlemen, take charge. Utos ng commander ng kumpanya. Sumabog ang dumatagundong na sigawan mula sa tumatanggap na kumpanya. Naging magulo habang pinatakbo at pinagdo-double time ang mga bagong kadete. Walang tigil ang mga yearling. Sinilip nila ang mga improvisadong name tag ng mga bagong kadete at nagtanong, "Maaari ba kitang hawakan, mister?" Habang hinahanap ng squad leader ni Dick ang iba pang mga plebo na nakatalaga sa kanya, sumigaw siya ng utos, "Ikaw, Ginoong De Leon, ikaw ay nasa squad ko. Manatili ka riyan at mag-double time, taas tuhod." Magsimula ang pagsubok ni Dick. Sunod-sunod na utos ang ibinigay na lalo siyang nalito. "Roll, double time, higher, push up. I said push up. Grand steps. Back, best, faster. Stop looking around, mister. Brace up. Clean. Stomach in. Arch your back." Mulo ang pawis sa kanyang noo at habang patuloy siyang nagdo-double time. Hawak niya ang kanyang maleta sa ibabaw ng kanyang ulo. Nang iunat ang kanyang squad leader ang kanyang kaliwang braso na nakaharap pababa ang palad, inutusan niya si Dick na abutin ito gamit ang kanyang mga tuhod. Sa tuwing magagawa ito ni Dick, mas itinataas pa ng kanyang squad leader ang palad nito. Ang isa pa niyang kasama sa squad ay todo pawis din sa kanang palad ng squad leader. Si Dick na nasa matinding sakit bull. Ang mga bagong kadete at itinalaga sa 5 platoon ng kumpanya ng mga bagong kadete. Ang bawat platoon na binubuo ng 29 o 30 plebo ay hinati sa 4 na squad. Bawat squad ay may 7 o 8 bagong kadete. Si Dick ay tinalaga sa 3 platoon. Kasunod ang mga yearlings sa kanilang likuran. 148 kabataang lalaki ay kumalat sa iba't ibang direksyon para sa pagpoproseso. Gumalaw sila na parang kawan ng mga itik na inaalagaan ng kanilang ina. Lumalakad pataas baba. Bawat unit ay nag-ulat sa iba't ibang istasyon
na nagbibigay ng mga serbisyong tulad ng pagbibigay ng uniforme, pagdeposito ng mga personal na gamit, medikal na eksaminasyon, gupit at pagtatalaga ng tent at higaan. Ang Squad Didik ay lumipat mula sa Borromeo Field patungo sa unang istasyon sa Rad Hall kung saan nakaayos ang mga mesa sa gilid ng basketball court. Ang pangkat ng plebo na may 8 tao ay pumira sa harap ng mesa na pinamamahalaan ng mga tauhan mula sa supply section. Walang sandaling ipahinga. Kung sila ay nakatayo at naghihintay sa pila, inuutusan silang mag-double time sa pwesto. Namahagi ang mga puting t-shirt, panloob na damit, medyas, pang-ahit, salamin, bathrobe, tsinelas, sabon, suklay, bras na sapatos, pintap na sapatos, bras sa labahan, sabon sa labahan, pakintab ng metal, puting tuwalya, sipilyo, toothpaste at menen skin bracer. Ang bawat bagong kadete ay tumanggap ng set ng athletic uniform na binubuo ng puting undershirt na may 3 papat na manggas, athletic shorts, itim na athletic shorts, sapatos na goma at sweatshirt na may nakalimbag na logo ng PMA sa harap. Tulad ng iba, nakolekta ni Dick ang kanyang unang 2 set ng Drill A na uniforme. Binubuo ito ng mahabang manggas na kulay abong uniforme at kulay abong pantalon na may itim na patayong guhit na tinahi mula sa baywang pababa. Mayroon ding itim na korbata, dress shoes, gray overseas cap at itim na sunturon na may tansong buckle. Isang field uniform na tinatawag na drill B na binubuo ng mahabang manggas na kamiseta at pantalon na may leather na combat boots at gray overseas cap ay ibinigay din. Ang mga ipinamahaging gamit ay inilagay sa isang malaking military duffel bag na madilim na olive green ang kulay. Katapos maaskaso ang huling lalaki, si Dick kasama iba pang plebo sa squad ay nagdala ng kanilang mga bag na may bigat na 40 libra, higit sa kalahati ng kanilang taas sa kanilang mga likod. Mas naging mahirap ang pagdo-double time. Lahat ay ibinigay ng pamahalaan. Ibabawas sa bawat kadete ang kahalagaan ng mga gamit mula sa kanilang allowance para sa damit. Ang mga dumating na may dalang pera ay pinagsusuko nito para ideposito. Ang mga personal na tseke ay ibibigay na lamang sa kalaunan. Mula ngayon, ang kanilang 40 piso na buwanang allowance ay maaari lamang nilang gamitin sa pamamagitan ng tseke. Ang paggamit ng cash ay may kaparusahan. Marahil ganito tinuturuan ng PMA ang mga kadete na mamuhay ayon sa kanilang kakayahan, naisip ni Dick. Si Edgar Egay Aglipay ay nagtapos bilang salutatorian sa parehong elementarya at high school sa kanyang bayan sa Camalaniugan, Cagayan. Pumunta siya sa Maynila upang mag-aral sa UP. Ngunit kahit noong bata pa siya, nakatuon na ang kanyang mga mata sa PMA. Ang pagmamahal ni Egay sa militar ang nagtulak sa kanya na sumali sa elite na UP ROTC Rayadillo Model Company. Habang tumutulo ang pawis sa kanyang muka at binabasa ang kanyang likod, kinailangan tumakbo si Egay pataas at pababa sa slope malapit sa grandstand ayon sa utos ng pinuno ng kanyang squad. Si Egay, isang bituin sa volleyball at track and field, ay nasa parehong pahirap na sitwasyon ng iba pang mga plebo. Ang kanyang squad ay nasa Post Barber Shop, mga 1/4 kilometro ang layo mula sa Jurado Hall, malapit sa Cadet Snack Bar.
Gusto ko makakita ng wrinkles, sigaw ng kanyang pinuno ng squad. Nakaangat ang kanyang ulo pabalik. Nahirapan si Egay na mag-chin in. Sa barbershop, ang tunog ng gunting na pumuputol ng buhok ay pumuno sa hangin habang ang mga barbero na nakasuot ng puting polyester na uniforme ay mahusay na ginugupitan ang mga bagong kadete ng kanilang regulasyon gupit. Karamihan sa kanila ay ilang taon nang nasa PMA at napagbigay na ng gupit sa mga kadeteng kalaunan ay magiging mga general at matataas na opisyal. Si Mang Felix na matagal nang nagugupit mula pa noong 1959 ay gumugo lamang ng kaunting lampas 1 minuto upang tapusin ang gupit ni Egay. Sa loob ng 8 minuto, nagawa na niya ang buong grupo. Dahil halos kalbo ang gilid at napakakonting buhok na lamang sa itaas, hindi na nakapagtataka na napakabilis ng mga barbero. Ilang pasada lamang ng electric cutter, konting paggupit, tapos na. Nagmarcha ang grupo ni Egay patungo sa magiging tahanan nila sa susunod na 6 na linggo. Ang summer camp area ay isang kumpol ng malalaking pansamantalang tent ng militar na may sahig na gawa sa kahoy na matatagpuan mga 200 metro silangan ng Horado Hall. Bawat tent ay may 8 bunk bed na kaayos ng 4 sa isang hanay, kaya kayang tumanggap ng 16 na bagong kadete. Ang summer camp ay may 2 mahabang hanay ng tig-10 pukoltolda. Ang bakod sa palibot ng kampo ay natatakpan ng mga kayumangging sako ng abaka upang maitago ito mula sa labas. Ang malaking arko ng pasukan para sa pag-welcome ay may karatulang nagsasaad, "From this camp shall emerge the future generals of the armed forces of the Philippines." Tulad ng iba, si Egay ay inatasan ng isang tent at isang bunk bed. Binigyan din siya ng isang footlocker na sa kanyang nakatalagang kama sa ibabang bahagi ng bunk ang mga kutsyon, unan, kumot at sapin sa kama. Puno ng amoy ng bagong tela ang hangin. Matapos niyang makuha ang kanyang drill A na uniforme, sinabihan siyang ilagay sa footlocker ang lahat ng iba pa sa kanyang bunk. Itinuro ng squad leader ni Egay sa kanyang mga tauhan kung paano isuot ang drill A na uniforme. Itali ang kanilang itim na necktie, isuot ang kanilang overseas caps, at ayusin ang kanilang nakatakin na mga kamiseta. Isang crash course sa mga drill at pagsaludo ang ibinigay. Mga pangunahing utos tulad ng left face, right face at about face. Pati na rin ang mga hakbang sa paggalaw tulad ng forward march, left, right, flank march at to the rear march ay itinuro. Sa puntong iyon, yun lamang ang mga bagay na kailangan nilang malangay. Halos 4 na oras pa lamang ang lumilipas mula nang dumating sila sa PMA. Napakababa na agad ng moral ni Egay. Mukha siyang pagod at ang kanyang mga mata ay lumubog. Tanging ang pag-iisip sa kanyang ama ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Maliwanag na ang kanyang akala at sapat na ang kanyang paghahanda para sa PMA ay tama. Hanggang 5 minuto bago mag-alas 5 ng hapon, ang buong kumpanya ng mga bagong kadete ay nagtipon sa harap ng grandstand. Hindi tulad ng 4 oras bago nito, pare-pareho na silang lahat ng itsura dahil sa kanilang mga uniforming drill A, pang-drill at ang mga gupit na may letra. May humigit kumulang 30 na mga yearlings ay nasa likurang hanay ng mga bagong kadete. Naroon ang PMA Superintendent na si Army Brigadier General Reynaldo A. Mendoza, PMA 40, at ang Commandant of Cadet
na si Army Colonel Godofredo Carrion, PMA 44. Eksaktong alas 5 ng hapon, itinaas ng lahat ng 148 bagong kadete ang kanilang kanang kamay upang manumpa bilang mga kasapi ng Cadet Corps ng Armed Forces of the Philippines. Opisyal na minarkahan ng seremonya ang simula ng kanilang buhay bilang mga kadete. Dito magsisimula ang 6 na linggong pananatili sa summer camp ayon sa tradisyon na tinatawag na Beast Barracks. Yung kanilang unang gabi ay mas magulo pa at puno ng malungkot na damdamin para sa ilan. May mga nag-isip na magbitiw na. Para sa marami, sila ay dumiretso sa pagtulog upang maipahinga ang kanilang pagod na katawan. Dito nagwakas ang araw ng Pilgrim Session para sa PMA Class of 1971. Ang araw ng Abril 1, 1967 ay magpakailanman na maaalala ng PMA Class of 1971 bilang kanilang pinakamahabang araw kailanman. Lahat ng 148 bagong kadete survive sa araw na yon. Pero hindi ito magtatagal.